Grabe ang titindi na naman ang nangyari mga kamatsas. Nakamura, nakaharap na si Magnus sa round number 2, Erigaisi World Champion at Fabiano Caruana versus Wei Yi. Yan po ang ating aalamin. 3 games ang i-analyze natin. Samahan niyo po ako. Ayan, unahin natin muna sa bakbakan nila Arjun Erigaisi, World Champion Gukesh. Magka-teammate ito pero nagkapisakan po sila. At bago natin i-analyze ay atin munang sagutan ang regular nating sinusubaybayan, ang iniwan nating puzzle kahapon. Congrats po sa mga nakakita ng Bishop Takes Knight. Kakapture yan and Queen D4 check. Yan po ang iingatan natin, yung mga ganyang simple tactics na makakalamang na pala tayo ng isang pyesa. Yan, importante yan. At ang ating puzzle na iiwan ngayon sa video na ito, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club, ay eto po, it's why to play, katitira lamang. Ayan. Kung inyo pong sasagutan, pwede nyong i-comment din dito para mapusuan o kaya naman i-click nyo ang link sa description below. Dediretso kayo sa ICC. Nang magalaw nyo ang pyesa, sasagot ang ICC para ma-enjoy nyo po. Mag-sign up na po kayo kung wala pa kayong account dito. Libre lang ito. Yan ang bagong Internet Chess Club ka-partner natin mga kamatsas. Okay, maraming salamat at atin na pong gisahin ang matinding bakbakan sa pagitan ng magka-teammate na ito. Nag-D4 si Erigaisi, Knight F6 si World Champ, C4, E6, Knight C3 at pinasok ang Nimso Indian Battle at nag-G3. Ayun, magpapiangketo system. Queen C2 lang ang madalas dyan eh. Castling, Bishop G2, D5. Ayan, dito kapag nag-Knight F3, katalan na yan. Pero nag-A3. Halatang umiiwas si Erigaisi sa malawak na labanan ng katalan. Okay, capture, kinapture na ang C4 at nag-A4. Okay, paghahanda lamang na mapigilan mamaya yung B5 para mapatigas ang pawn sa C4. Pero C5 kagad, ayan, para mabasag kagad ang sentro. Bishop A3 pin at yan ay novelty mga kamatsas dahil ang old line ay A5, ayun. Space lang sa queen side. Pero dito, novelty na kagad, Bishop A3, nag-Queen A5 dahil hindi nag-push ng A5, ginamit ni Gukesh ang pagkakataon, may atake pa sa C3, Queen C2 depensa lang, at umilag na ang tore sa pin, kinapture na ang pawn C5, Knight A6, Bishop E7, atake muna doon, Rook takes D4, Knight F3 muna, grabe, may mga pabitin, ang lalalim ng mga bitaw nila, Knight F3, kinapture ang Knight, okay, at nag-Knight D2 para babawiin ang pawn sa C4 at nag-Queen C7. Dinipensahan muna. A5, kain lang ng space. Rook B8, castling, B5, inenpasan capture. Inienpasan talaga yan mga kamatsas para magkaroon ng tempo power ang rook sa A-file. Nag-AB6, Knight E4, threat ang pawn F6, King G7 at nag-G4. Okay. Yung mga ganong mga maneuver no, na nakikita ko dito. Knight C5, Knight G3. Ayun na nga ang malakas. At nag-Queen E5 para pag nag-Knight H5 check, iwas lang ang king, manatiling depensado ang pawn sa F6. Babagsak kasi yan eh. Rook A D1, tinapatan na. B5 lang para patibay sa C-pawn at nag-F4. Okay, atake na. Queen E3, check tempo muna. King H1 at kumapture na, capture ng queen. Kasi kung ito ang pangka-capture, parang pwede naman. Di naman pwedeng capturein yung pawn sa F4 dahil may double check. Okay, tingnan natin. Knight D7. Ano kaya ang plano? Gaganon ba si Gukesh? Iikot sa kabila. Bishop C6. Rook B6 mga kamatsas. Ayun ang blunderacious. Bakit gumanyan? Isang pyesa talaga? Kain, anong kapalit? Iniisip ko eh. So kain ito, di ba? Knight H5 check muna. Okay, sige, bitin pa rin naman. King to H8, Rook F3. Grabe. Puro pagpapahinog muna. Teka muna mga kamatsas, ano? Para mas maliwanag po. What if capturing ito? Ayun, grabe. Ang hirap naman makita nun. May sidestep pala na ganon. Tuhog ang king na obligadong iyaharang ang tore, kakapturin lamang, capture and
biglang magku-queen D3 lang. Pupwersahing ma-exchange. Tapos ang laban. Queen A1 para may threatening matches dun sa dulo. Maninimot nga lang ng pawn. Okay, King G1 and Rook to D6. Okay, so yung A8 ay kontrolado ng queen, walang check, and ito na po ang paparating. Nakita nyo po yung lawak at lalim ng mga diskartihan nila, no? O kaya dito, hindi pala magalaw-galaw yung knight na yon. Grabe. Takam na takam pa man din ako. Rook F3. Ayun, atake muna sa queen. At the same time, tempo bara sa king. Queen C5, capture, Rook D6, Queen E1. Talagang grabe. Matindi rin sa Erigaisi. Sumakto, no? Okay, nag-bishop B7, pinin, E4. Okay, bara lang. Capture na yung bishop. At nag-knight F6. Grabe rin talaga dumipensa tong si Erigaisi. Oh, combination daw ito ni Karpov eh. Saka ni, sino mga kombinasyon nito? Sabi ni Kasparov. Para daw si Karpov din to. Rook D3, okay. Tinapatan ang tore. Pero nag-Queen H4. Napakalakas po na tira. Threatening matcha sa H7. Kasi kung check dito, King G2. Chumek man ng Queen, King H3. Wala nang kasunod. Ganong kalalayo ang nakikita nila mga kamatsas. Pachechikin ka naman pero mabibitin. O, Queen H4, threatening matcha sa H7. King G7. Sa kanila po, pagka umatake ng walang tuloy-tuloy na plano, hindi na nila binibitawan. So, kaya nag-King G7 na lang dito. Rook takes D3, kinapture na, pero medyo namali po ng decision dito si Erigaisi. Dahil pagka laki-laki na ng evaluation bar niya, dapat daw F5 na po naman. Grabe namang malupays na tira yan. Bakit? Pag kinapture to, may knight H5 check. Ay, ganda. Pagka gumanon, di pwede. Imagine niyo po, may matchas dun sa D8, oh. So, obligado. Saan pupunta? Naku naman, pagka pumunta dito, may check dito. Hala, matchas. Kahit saan pala. O pagka dito pumunta, may ganon. Matchas. Grabe, may ganun na palang pattern yun. Hindi halata, ano? Pag dito naman pumunta, hindi matchas po. Naku po, lalo kang makakantsawan dyan. Pagka gumano naman, may check. Oh, ilag. Pag dito umilag, matchas sa D8, sa H8, Queen G7 pa rin. Galing. Grabe, F5 pala brilliant doon. Ang excellent. O, pero kinapture eh. Hindi natanaw, ano? Capture and knight H5 check. King G8, Queen D8 check. Harang, ayun lang ang hinangad ni Erigaisi. Makuha niya yung pawn. At dito po ay lumalabas, 2 pawns up si Erigaisi. Grabe. Mukhang psychological tinamaan pa. Di pa nakaka-recover psychologically si world champion, ano? At di po natin masisi. May pressure kasi behind. Siyempre, pag world champion ka, malaki ang expectation sa'yo. So, may pressure din talaga. Queen D7, okay, threat sa bishop. Kinapture, King G1. Okay, nagpapacheck lang dito. Ano meron? Pagka chinek dito, mag-kicking F1 lang. Mabibitin, ano? Pagka chumek dito, parang ang daming check eh. O pero mag-kicking F2, ganun ka lupit ang mga diskarte ni Erigaisi, no? Pabibitinin kasi may threatening matches doon. Tapos may King E2. O pag chumek dyan, King D2, okay. So, ang layo. Biruin nyo, yung King nandito pero natanaw ni Erigaisi yan, for sure. Na mauubusan ng check ang black at papaano ngayon isasalba yung paparating na matchas. Grabe, layo. Okay, Bishop D5 ang ginawa dito ni World Champ at kinapture ang F5. Ayun, nagka-error na rin dito si Erigaisi. Dapat daw po is simple Queen takes B5. Pitas lang. Okay, at pagka pumitas din sa G4, magsi-C4. Ayun, threat dito. At pag nag-Bishop E4, Queen E5. Okay, etc. Pero yan po ay garantisadong lamang sa puti. Pero ang ginawa ni Erigaisi, kinapture niya ang pawn F5, Queen C5 check, King F1, Bishop C4 check, King G2. Yan, no? Ibig sabihin, marami pong inanalyze si Erigaisi dito kasi napaka-critical ng posisyon na maraming check kaya. Baka mamaya bigla ka mamatchas dyan. O, ayun. Teka muna, kung check dito, ano meron? Dito tatakbo. O, yan, no? Gaya niya, no? Templado ni Erigaisi yan. Pag kinapture dito, or kaya check dito, King H4. Grabe, oh. Dami niyang inisip dito sigurado. O kung dito, gaganon. Mauubusan ng check na naman. Yun ang mga magandang diskarte. Yung pachechikin mo, tapos mauubusan ng check, no? Galing. O kaya dito nag-Queen D5. Tumbok naman ang ginawa ni World Champ. Naka-equalize bigla. Capture obligado, capture.
King F3, okay, dadalhin yung king dyan sa D4, pero inunahan na ng D4. Perfect endgame by world champ. And then nag B4, King E3, nag King F7, Knight G3, King E7, King D2, King D6. Ayun lang, talagang yan ang chess. Isang butil na tira ng mali, ang laki kagad ng pagbabago. Dapat po King F6 lang pala. Panatilihing, wag basta-basta makagalaw to. Pero pag nag-Knight E4 check, hinain, may Knight D6 double Nakaka-capturing lang. Knight D6, King takes F4. Pagka gumanon din King E4, walang panalba. Walang pansalba sa D4. Ayun. Pagka gumanoon, capture. Pagka gumanon, may King E4 at pupuntahan naman ng King itong pawn sa H4. Okay. Wala palang paraan ang Knight dyan para maisalba yan. Okay mga kamatsas. Grabe, ang galing. Balik tayo. So King D6 ang ginawa. Knight E4 check. King D5. King E3. Nag B3. Okay. Nag F6, another bad move by Erigaisi. Oh, balik ulit. Equal ulit. Grabe, no? Ang panalo pala kaagad ay Knight C3 check. Pag nag King to D6, King to D2. Okay. Grabe. Paano kung gumanon? Knight D1. Grabe mga timplahan sa endgame. King C3. So, threat pa to. Halimbawa, kung iiwas natin Bishop F7, Knight E3, yun ang mga timplahan. And then, push D5, ma-disconnect na yung bishop sa pawn, kakainin na yan, and remains massive pa rin. Marami pa rin pawns yan sa puti. Grabe siya sa laban nila. F6, okay, magpo-promote na. Obligado naman, King E6, F5 check. Dito mga kamatsas, baka maisip nyo, Coach, ba't ayaw E-F7? Magpo-promote na yan. Pag kinapture yan, may Knight D6 double. Magki-King E7 lang kasi. Pabibitinin ka lang Saka kukunin niya ng bishop. Okay? Equalize. Kaya mag-ingat po tayo sa endgame. Mahiwaga talaga rin ang endgame. Kaya in F5 check dito. Okay, King D7 kasi kung doon pupunta, may double, di ba? King to D2 pupunta doon. Okay? Yan. Dito mga kamatyas, baka mapabilis kayo kung kayo puti, mapaganyan kayo, may Bishop D3 check. Talo pang bigla. Talo pa. Check. Aray, na-swindle pang bigla. Pagka gumanon ka, gaganunin ka lang. Mauubos yung mga pawns na yan. Tapos, ang malupit niyan, yung rook pawn, kakulay ng corner na same color bishop. Hindi tabla yan. Panalo yan. Kung ito ay dark square bishop, ang lalandingan ay light square bishop, tabla pag opposite color. Yan balik tayo. Kaya nag-Knight C5 check muna dito si Erigaisi. King E8, King C2, King F7, capture. And nag-Bishop F1, ayun talaga ang pagkakatama ng blunderations talaga ni World Champ. Dapat daw ang tira dito. Yan ang safe. Square ng Bishop, then capture. Dito po kasi kung kakapturing kagad yung pawn, ayan, konting pag-aaral lang po sa endgame, kasi tricky ang endgame na to. May Knight E4 check. Tapos mauubligang umatras. Kasi, ayan, lalabas 2 pawns pa rin, and then gagapang na yung king dyan, wala, panalo na yan. Hindi kasi pwedeng capturing to, may double, kuha yan. Hindi pa naman matatouch yung pawn sa D. Yan, pagka gumanyan, mabuti na nga lang sana kung makukuha to, kaso may ganun So, klarong panalo yan sa puti. Pero Bishop D5 pala ang perfect move. Dahil sa kakauntian ng oras ni Gukes, wala na rin napatira siya ng Bishop F1, check. Hindi, check. Depensa lang, sorry. Nasobrahan sa check. Knight G3 capture. And then nag-H4 para manatiling fortress, walang activation ng king para makapasok. So, bantay na bantay yung king, Wala. So, Bishop D5, ayun ang mabigat. Yan ang mabigat yung sayaw ng king. Yan ang mabigat. Sasayaw na yan Knight E4 check. So, dito po nag-resign na si World Champion. Nadalawang sunudan. Grabe. Bokya ang World Champion. Ano pong masasabi nyo? Lapag nyo lang sa comment section below mga kamatsas. Dito po pag nag-King E7 kasi magki-King E3. Wala na yan. Gagapangin na yan. Wala na. Grabe. Erigaisi. Lakas ng Erigaisi na to, Okay, sunod natin ang matinding bakbakan sa nangyari between Fabiano Caruana at malakas na taktisyan na si Wei Yi. Tingnan natin. White dito si Wei Yi, nag-E4, C5 si Fabi, Sicilian, sinalubong, Bishop B5, umiwas sa mainline open Sicilian, Rosolimo tinira, E6, C3. Kakaiba to D5, okay, parang French defense ang in-apply dito ni Fabi at nag-D3 lang. Talagang kakaiba nga.
Hindi ko pa nakikita gaano yung ganitong line na D3. Naghahamon dito si Wei kagad ng queen to queen kung tutusin. Bishop D7. Ayan. Dito mga kamatyas, kaunting attention lang po. Kapag kumapture kasi dyan, kakapturein at halimbawa makipag queen to queen, no? Oo nga, hindi na makakapag-castling ang king pero pupunta lang yan sa C2. Very solid yan. As long as may C3, grabe, hindi maaatake basta-basta ang king. At diskarte ito ni Wei. Kumbaga, parang ayaw niya rin sumabay ng mga atakihan no? Kay Pabi, parang mukhang nabalahibuhan Parang ilag siya kay Pabi sa mga atakihan Ayaw niyang atakihin Endgame kaagad pero ayaw ni Pabi ng queen to queen. Si Pabi malakas ang loob ayaw niya ng queen to queen. Bishop D7, laban. Queen E2 at yan ang lumalabas na novelty mga kamatyas. Wala na sa aklat. Bishop F4 ang old lines at castling. Okay, sabi ko nga sa inyo kakaiba talaga ngayon ko lang halos nakita yung ganitong formation Parang kanya-kanyang diskarte lang Queen E2 maagang novelty, Knight GE7. Ano diskarte? Saan di-develop ang bishop? Magpa-fiangketo. Naamoy kagad ni Wei kaya in-H4-an niya kagad mga kamatyas. Paghahanda yan na kung magdi-G6 para i-develop ang ipit na bishop, hahatira ng H5 kagad at nakakailang yan na diskarte. No? Nakakailang sa black. Napilitan si Pabi na i-H5 para mapigilan. Nag-castling, nag-D4. Aba, sinara na ang sentro. Nag-B4 at diyan naman kilala si Wei yung mga basag-basag, ata-atake, sacrifice diyan kilala yan. At nag-A6, okay, paalis, Bishop A4, Knight G6. Para depensado ang B5, ayan, hindi na po pinag-interesan dito ni Pabi yung pawn kasi pag kinapture po yan, mukhang dito kakapture muna doon. Kasi pag kinapture yun, may Knight X D4 nga pala sabay bitin yung bishop. Pag nag-Knight X dito, saka magsi-C takes D4. Maiisahan ng puti sa napaka-solid and massive center. Delikado po ang black dyan. No, kung dito naman ka-capture, ayan, para pagliliwanag lang, ka-capture naman doon sa C5, followed with D4 later on, at makapal na naman ang magiging sentro. Ang pawn sa C3 ay naligaw, madali lang pong pitasin yan. Okay, yan ang mga discarding nasa likod ng tirada ni Wei, no? Kaya nag-Knight G6 lang dito si Pabi, threat pa rin ang H4 at the same time depensado na ang pawn. Kumapture na, capture, kinapture na rin, capture, and nagte-takes na, takes, Bishop B2. Queen D7, Knight A3. Ayun, teka muna, Knight A3. Plano Knight C4 at pasukin yung weak B6, double, mga ganong threat. Pero mga kamatyas, maaring mapatanong kayo, Coach, ba't ayaw capturein yung pawn sa G7? Mag-rook G8 lang. Matutulungan lang ang black dito na magkaroon ng pressure hatid sa white king. So, delikado yan. Kaya wag po tayong kain ng kain baka maging mitya yan ng atake ng kalaban sa ating position. Okay? Knight A3 at nag-E5. Ayan. Dito mga kamatyas, bakit naman hindi kinapture ni Pabi ang libreng pawn sa H4? Ito lang po kasi gagawin na natanaw ni Wei na mabigat. Knight C4, ayun na nga yung threat. Tapos halimbawa, paano ngayon yan? Nakakailang yun, Halimbawa, iwas natin to, mag-rook D8 para may threat na rin sa D3. Ka-capture na doon. Pag nag-rook G8, magda-Knight E5, malayo pala itong nakita. Malayo. Queen E7 and then Queen H5. Pag kinapture to, hindi pwede may Queen H8. Pag Queen F8 harang ka-capture naman sa H4, mawawala malilihis ang depensa ng Queen. Yun po mga diskartihan Sana po nakakasunod kayo. Matindi ang ang lalalim ng bitawan nila. Kaya dito nag-E5 lang si Pabi para maiwasan yung capture sa G7. Knight C4, threat sa pawn, nag-Queen E6 lang. Depensa at ilag na rin sa mga tama-tama, double-double. At nag-G3, para depensahan naman ang H4. Para wala na ring lundag ng Knight F4 na nakakailang na atake. Rook D8, nag-Knight E3. Ayun, naispatan dito ni Wei. Pwede yung Knight niya sa F5. Dinipensahan kagad ni Pabi. Puro sangga dito si Pabi, Talagang inaabangan niya talaga si Wei. F4, ayan na. Talagang wala. Nasa estilo talaga. Nasa dugo talaga yung balagbag. Yun nga lang po, alanganin ng F4 na yan. Dapat daw ang tira is simple Rook AC1 lang. Ayan. Tamang forma-forma lang. Develop lang. Ganun. Pero dito, in F4 para mabuksan, mapuwersa ang diagonal,
Bishop B5. What a precise move by Fabi. Kukurutin lang pala yung pawn sa D3. Galing, oh. Rook A D1 depensa, kinapture na. Rook takes F4 and F6. So dito po ay very solid pa rin ang black. Knight F5, another bad move by Wei Yi. Wala talagang pinupuwersa talaga no ni Wei Yi, no? Dapat daw dito is Bishop A3 lamang. Grabe mga diskarte. Okay kasi may threat din doon eh. O para depensado rin at the same time. O, yung mga ganyan. Grabe. Pag nawala kasi yung knight, may talon na sa F5, mga ganon. Kaya gustong i-eliminate yung bishop sa knight eh. So, knight F5, pinuwersa, takes, queen takes A2, ayun, napitasan ni Pabi. Yun po diferensya. Isang pawn na, pero opposite colored bishop naman, rook takes H5, yun ang nakwenta ni Wei Yi, and another bad move. Dapat daw dito is rook D2 lamang. Yun nga lang, babalik na doon. Kinapture ni Wei Yi, at dito tumbok ang tira, simple lang, castling. Okay, napakaganda ng wais ang decision ng castling, hindi pinansin yung tore. Rook A1 para mapaalis ang nakakailang na queen. Sunod-sunod, no? Ilang tira na yung bad moves dito. Sobra dami. Queen F7. Okay, another good move na naman. Rook F5. At so far, ang accuracy 96.6 si Fabi, 86.6, 10 diferensya kay Wei Yi naman. Rook takes D3. Gibang-giba. Rook takes, kinapture na lang. Ayun, may queen C4. Grabe, issues na matindi. Ang lupet. Tingnan nyo po mga kamatyas ha. Ang lalim ng nakita ni Fabi. Kinapture yung pawn. Oo nga naman, i-eliminate lang to. Laglag ang tore. Akala ni Wei Yi, blunder oh. Pag-capture, grabe pala yung baon-baon na nakapreparang tira ni Fabi. Dinipensa na ang tore. Bitin pa yung tore sa B7. Resign si Wei Yi. Sa isang iglap, bakit nag-resign? What if rook takes? Ano mangyayari, coach? May rook takes G3 check. Obligado mag-king F1 para ilag, mag-rook G1 check, hahabulin. Mapaking F1, mapaking F2, hahabulin, rook G2, mahihiwalay at mahihiwalay ang king sa reyna, wala na. Buti nga lang sana kung wala yung tore. Dalawang tore, isang bishop, kaso may tore pa eh. Pag tumulong na yan, tapos na laban. Okay, tapos nakaangat pa yung mga pawns, wawalisin lang po ng queen yan. Ganun ka-expose kasi white king eh. Okay, grabe, galing ni Fabi, di nakita yun, yung trap niya. Nabulaga si Wei Yi siguro. Okay, eto na po ang iniintay natin. Unang game nila Nakamura, tabla sa long game. Etong Armageddon, nagkapisakan. Pag-aralan natin, Magnus Carlsen, Nakamura. White dito si Naka. Grabe. Black dito si Magnus. Tabla lang po kailangan ni Magnus kahit nalugi siya ng konti sa oras. Panalo na. Armageddon eh. White must win. At kung mapapansin nyo po yung rating, napakataas bigla, no? 2883. Kasi po ang ginamit dito ay Blitz rating. Sigurado yun. Nabago eh, 2837 din naman kay Nakamura. Pareho silang 2800. Nag-Knight F3, D5 si Magnus, G3. Okay, G6. Ayan. Okay, Piangketo. Okay, pantay lang, magkamuka, and then nag-C4 at nag-C6. Kung tawagin po ay Neo Granfeld Classical Original Defense Variation. Granfeld Piangketo na to eh. Nag-Queen B3. Ang idea po ng Queen B3 ni Naka para mapigilan ang development ng bishop. Ayun para bitin pa yung B7 kung aalis. Kinapture ang C4 para abalahin ng queen and then develop. Yan naman ang theory, no? Capturein, malilihis ang threat doon, then labas ang bishop. Labas na bishop. Knight C3, Knight BD7, Bishop F4, Knight B6, and then Queen B3. At nag-Knight D5. Okay, so Knight D5, threat sa Bishop. Bishop to E5. Ayun! Teka muna mga kamatyas, novelty ang Bishop E5 ni Naka. Ang old lines ay Knight takes D5 and Bishop G5. Yan ang old lines. Bishop E5, okay, balik tayo. So completely new position na ito, no? Capture ng Bishop E4. Okay, ang diskarte dito ni Magnus, nararamdaman ko, okay, palit-palit tayo. Palit-palit, madaling itabla yan. Ganun ang diskarte. Palit-palit lang. Rook C1, C5. Yan ang mga isa sa matinding mga binibiling tira. Panlibre yan Kinapture talaga ni Naka. Knight D7, Queen B4. Dinipensahan niya muna, threat sa Bishop.
knight f6. Bagamat yan po ay kumbaga freebies no ng freebie ng black, pero weak naman yan sa puti, double pawn eh. Bishop h3, umiwas muna si Naka kasi na mas twin situation kat maaari. So dito aalisin na yung knight para wala nang exchange sa bishop. Queen c7, knight d4, b6, capture at nag-queen b2. Okay, protection muna sa a2. Rook a4 at dito nag-bishop e6. Wow, what a move by Nakamuring. Pag kinapture kasi may double. Hindi naman pwedeng capturein muna yung knight, kakapturein, threat pa yung queen, di pa makukuha yung bishop. So kagandahan sa bishop e6, matatransfer niya yung bishop sa diagonal na yan na kung saan yung a2 kahit pilahan, walang bisa dahil malakas ang bishop. Rook a5 and then bishop b3. e5, okay, inatake na ang knight, atras lang. h5 para mag-h4, in h4 lang. Pero hindi raw po kailangan. Dapat ay knight to e3. Okay. Yun nga lang, nakakailang talaga yung h4 na paparating. Pinigilan muna ni Naka and nag-knight g4. Ayan po, no? Dito na nagkaka-error na si Magnus. Dapat daw ang tira is queen c8 para idea is papasok dun sa h3. Oo nga, maganda, no? O pero nag-knight g4, knight a3. Ayun, dito naman daw ang good move ay c4 na. Okay? Buhayin ang diagonal ng queen, pero syempre nakakailang sa mata, nasa isip ni Naka kapag nag-c4, parang mistulang malaking pawn ang nasa b3 kahit bishop kasi barado. Okay? Knight a3, g5. Ayun, basag na dito sa h4. Knight c4, inatake ang rook sa a5 at dito na brilyantan. Yun, ang bagong salita natin. Pero nabanggit ko na yung dati, di ba? Hindi na bago yun eh. Na brilyantan, no? Grabe, pakain talaga yung Torres sa a5. Brilliant decision by Magnus. Nag f3. Another blunderatious. Yun, nasundan. Brilliant. Kasunod ay blunderatious. Dapat daw ang tira is queen d2. Grabe mga timplan. Queen d2. Susundutan check doon. Parang ang hirap maano niyan. Ako nga, init na init sa tore. Kung ako titingin eh. O, ayan. Okay. Kasi may ganun eh. H3 ganun. Okay. In F3 muna ni Naka. Blunderatious. Kitang-kita. Laki ng lamang ni Magnus. Ano? Pag F3, good move. Queen C5. Check. King H1. Nag-bishop A8. Ayun. Diyan kinulang si Magnus. Sa bagay. Mahaba pa naman ang oras pala. No? Eto tira mga kamatya. So gaganon lang pala. Iiwas lang pala yung tore. Yan pala. Perfect move. Hindi pwedeng capturein ang knight na kapin. Pag kinapture naman ng bishop, magbi-b5. Papaalisin muna ang knight. O halimbawa, iiwas natin ang knight. Knight d2. Hg3. Grabe kalalim. May pagka-positional pala. Parang tulog na wala ganong dating. Pero in realization pala dito, may knight f2 nang paparating. Mga ganon. Tapos gapang dito, h4, h3. Malayo nga lang na may pagkatahimik ang diskarte. Kaya medyo, pagka ganun po, usually kinakapos ang human perspective eh. Kinakapos eh. Kasi parang tahimik eh. Parang tamang duda na parang wala Pero meron pala. Malalim lang. O balik tayo. Umiwas Hindi nakita ni Magnus yung umiwas. And then dito, since nakabitin, hindi na iwas, kinapture na talaga ni Naka. Tinake advantage niya ang material, exchange. B6 A5, ayun, dapat daw po dito HG3 pa rin. Tingnan nyo, tindi. Bitinin lang pala yan. Lamang pa rin pala black dito. Knight C4, kailangan lang makita yung mga ganong sundot. Pag nag-King G2, and then B5. Grabe, kaliwat kanan. Naku po, paano naman tatamaan yan? Yan ang, yan ang limitation na, mga kamatyas, ng flexibility ng computer sa human. Sa calculation, yan na, diferensya. Okay, kinapture lang ni Magnus and nag-E4. Wala na talaga. Grabe ka blunderatious na naman. Pressure na pressure, no? Ang gusto kasi dito ni Naka, okay, E4, barahan ko na yung diagonal mo, may tempo attack ako sa knight mo, yung queen ko with tempo cover na para manatiling at kitang-kitang safe na safe ang king ko sa H1. So, yun ang basa ko dito. Pero ang accurate pala dito is queen D2 pa rin. And then, ayun, may mga sundot doon ng check. Yan, hindi makita ni Naka yung queen dito, no? Balik tayo sa E4.
And ayun dito mga kamatsas, sige po, sa kabila ng magulong posisyon, nakita pa rin ni Magnus ang brilliant move. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, congrats sa mga nakaramdam at nakakarkula. HG3 lang, brilliant. Wow, grabe. Pakain lang talaga yung knight. And then nag-bishop d5. Obviously, hindi po pwedeng capturein yung knight ha. May bishop takes e4 tapos kagad. Obligado iharang ang queen. Wala na. Fatal na yan. Balik tayo. Sa bishop d5, ma-eliminate muna yung bishop sa a8. Kinapture, capture, and then knight e3. Umiwas na si Magnus. Rook g1. Okay, dapat daw dito is rook fe1. Gumanon, threat ito, and then h4. Na dito, kahit na quality down si Magnus, hindi naman makapalagang puti sa lakas ng H and G pawns. Nag C4, so threat yung pawn sa E5, Queen D4 sinalubong. Pero accurate daw dito is F6 lamang, depensahan lamang. Okay? Queen D4, takes, and nag D6, ayun. So ito, endgame na to mga kamatsas. Up and down yung ano nila, evaluation, grabe. Accurate naman daw dito is Rook CD1, tingnan nyo, kakapture na, ipapabalik na yung pagka-quality, yan ang equalize. Para makita rin natin yung pag-hold or pag-equalize ng posisyon, ano? Pagka gumanyan, rook takes d4. Kakatakot nga lang, 2 pawns yan, pero may 2 pawns din naman dyan ng puti. So mahaba-haba pa po yan, pero timpladong equalize yan. Balik tayo. Nag d6. Rook b8. Wala na, di na rin tamaan talaga ni Magnus. Ang tama daw dito is king f6. Ayan, winning for black. C5, king e6 para ma-freeze ang activities na po pwedeng gawin pa ng mga pass pawns na yan. Okay, di na makagalaw pag ganun, kakainin lang. Okay, isang king e6 lang. And then ang idea, saka na lang pwedeng pumasok doon, mga ganun-ganon. Or pwedeng timingan ng ganon, sabay push, mga ganon. Okay, balik tayo. Nag-rook b8, rook b1 sinalubong, rook d8 umilag si Magnus. Ayun na, nabaliktad na po ang evaluation. Dapat po ang tira is rook c8 daw. Okay, pag nag d7 and then rook d8, pag nag rook b7 and then gg2 check, king h2 and then d3 tapos c5 d2. Ayan. Pero tingnan nyo evaluation bar, kahit paano safe pa rin sa puti, di ba? Mahaba-haba pa yan ha. Grabe tong laban nila, sobrang tindi. Ang layo, mahaba, ang lalim. Rook d8, okay, tiniretsong pawn, c5 dinipensahan, king f6. Ayun, nahuli na yun sa eksena, yung king f6. Dito naman daw dapat ang tira ay rook d7. Yan, pero lamang na rin ang puti eh. King f6, c6. Perfect. Depensa, sacrifice na pero mayroong c7. Kinapture c7, gano'n, may salubong kasi. Natanaw yan ni Naka. Knight c4. Ayan, dito mga kamatsas, tingnan nyo po, pang puzzle po ang position na to. Ano naman yung nakita ni Naka, bumawi siya ng counter. Excellent. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Congrats po mga kamatsas. Ang ganda ng tinira. Boom! Ang ganda, grabe. Pag kinapture ng knight, capture ang tore, double. Pag kinapture ng tore, queen. Resign si Magnus. Hindi naman kakapture na yung knight eh. Pag may reyna, natapos na laban. Malakas na yan eh. Grabe, nakaisa po si Nakamura at pagtayo, gaganon-ganon si hipan-hipan. Gumalaw yung buhok. Grabe si Naka, no? Okay, at pakita ko sa inyo ang standing nila after round number 2. Eto po. Nangunguna si Hikaru Nakamura sa score na 4.5 points. At Arjun Erigaisi, 4.5 points. At Magnus Carlsen, 4 points. Fabiano Caruana, 3 points. Weili, 1 point. World Champion, 0 pa. Dito po kasi mataas ang score ng pag nanalo ka sa long game, 3 points kagad. At bumababa ang score kapag, 1.5 ang score kapag nanalo ka naman sa Armageddon. Okay mga kamatsas? At muli po, sa darating na Sunday, ang ating third session ng live streaming training program. Malulupites na openings ang inaaral natin doon. Di po kayo magsisisi mga kamatsas. Ang link ay nasa description below lang.
click nyo po ang Kamatsyas Super Supporters membership button link at basahin nyo muna ang detalye kung ano yung mga benefits and perks bago po kayo mag-register para mas maunawaan nyo mga kamatyas. Sana po ay inyong tangkilikin. Magtuturo po ko ng wagas-wagas doon. Tutulungan ko kayong mag-improve, especially sa opening side. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.